Kakatapos nga lang ni Inday maligo. Gagala muna ang Inday nyo kasi lagi na lang siya nandito sa bahay. Kaya maaga siya naligo ngayon. Tsaka lang maliligo si Inday kapag gagala lang yan. Joke lang, baka isipin nyo hindi araw-araw naliligo si Inday. Bago gumala si Inday, kailangan niya munang mag-skincare. Sobrang init ng panahon ngayon, baka masunog yung mukha ni Inday. Ito nga ang ginagamit ni Inday na skincare. Walang iba kundi ang Brilliant Skin. Matagal na gumagamit si Inday nitong skincare na to kasi nga effective sa kanya. Marami na siyang nasubukan na ibang brand na skincare pero dito lang talaga siya hiyang. Dahil walang pad si Inday, ito muna gagamitin niya, cotton balls. Buti lang taga kahit papaano nawawala na yung mga pimples niya. Nahiya kasi lumabas si Inday kapag marami siyang pimples. Tapos na nga maglagay si Inday ng toner, isusunod naman niya yung sunscreen. Ito ang panlaban niya sa init para hindi masunog ang mukha niya. Pangit na nga ang mukha tapos masusunog pa. Agoy. Tuwing gagala nga si Inday, skincare lang sa kanya, sabat na yan. Hindi kasi nagme-makeup si Inday kasi hindi siya marunong mag-makeup. Ewan ko ba si Inday lang yata hindi marunong mag-makeup. Sino kaya magaling mag-makeup dyan? Turuan nyo naman si Inday para matuto mag-makeup sa sarili niya. Tapos na nga siya maglagay ng sunscreen. Ang susunod naman niyang gagawin, maglalagay siya ng lip tint sa labi niya kasi namumutla na yung labi niya. Ayan, namumula-mula na yung labi ni Inday. Ganyan si Inday mag-ayos sa sarili niya. Simple lang talaga. Muntik pang makalimutan ni Inday, hindi pa pala siya naglalagay ng Rexona. Hay naku Inday, gagala ka tapos amoy putok ka. Imbes meron lalapit kay Inday, lalayo na lang kasi nang may putok na siya. Joke lang, baka maniwala kayo na may putok si Inday ah. Walang putok si Inday pero pinagpapawisan lagi yung kilikili niyan. Syempre kapag aalis si Inday, kailangan niya magpabango. Baka sakaling meron lumapit kay Inday tapos mababanguhan sa kanya. Mura lang yung pabango ni Inday, tig 150 pero mabango at long lasting pa. Hindi pa kasi afford ni Inday bumili ng mamahaling pabango. Tapos na nga magsuklay si Inday at meron siyang ipapakita sa inyo itong binili niya sa TikTok. Ito nga yung tinatawag na sariwang hininga candy. Nagtataka nga si Inday bakit tinawag itong sariwang hininga candy. Ang dami na talagang pauso dito sa earth. Ito daw candy ang magpapabango sa mabawang hininga mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kayo pwede mag-toothbrush. Syempre kailangan nyo pa rin mag-toothbrush. Kung gusto nyo mas lalong bumango yung hininga nyo, eto na ang sagot. Kumain ka nitong sariwang hininga candy para bumango yung hininga mo. 80 pesos lang ang bili ko dito sa candy na to. Sa isang balot, 150 peraso ang laman nito. O diba, napakarami. Iba-iba din ang flavor nito. Kumuha ako ng isang peraso. Ang flavor nito is strawberry. Dahil sobrang liit nito, nahihirapan si Inday buksan. Ayun guys, kung makikita nyo, napakaliit ang candy na to. Ay nako, kung ano naman pinagagawa ni Inday, kainin mo na yan para bumango yung hininga mo. Ayan, ready na si Inday makipagkiskisan sa apam niya kasi mabango na yung hininga niya. Okay na, ready na si Inday gumala. A few moments later. Hindi nga natuloy ang gala ni Inday, sumama na lang muna siya sa trabaho ng apam niya. Ang trabaho pala ng apam ni Inday, driver ng Lalamove. Pupunta nga sila Inday ngayon ng Binyan, Laguna. Sa Taytay nga pala nila pinick up yung items. Tapos sa Binyan, Laguna nila idadrop off ang items na pinick up nila. Kahit papaano, tumutulong din naman si Inday kapag nahihirapan magkarga yung apam niya ng mga items. Kapag titingnan mo lang yung apam mong nahihirapan magkarga, ewan ko lang kung hindi ka sermonan. Hindi naman lagi sumasama si Inday sa biyahe kasi minsan tiyatamad talagang Inday nyo. Mahirap din ang trabahong ganito kasi ang kalaban mo dito init at gutom. Pero kailangan tiisin para sa pamilya, wala namang madaling trabaho. Kapag hindi kami trabaho ng apam ko, nga ang Inday nyo kasi wala nang makain. At sa wakas, nandito ng Inday nyo sa Binyan, Laguna, binababa na nila yung items. At syempre, hindi na tumulong si Inday kasi marami namang nagbababa ng items. Kaya ayaw minsan sumama ni Inday sa biyahe kasi ito ang nangyayari sa kanya. Hindi talaga maiwasan ni Inday na hindi matulog sa biyahe. Kaya minsan talaga napapagalitan ng apam niyan si Inday kasi natutulog nga sa biyahe. Mas mainam siguro si Inday, huwag na lang sumama at matulog na lang sa bahay.